po, magandang pag-usapan po ito kung posibilidad po makabida na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas, ito kung si Senator Risa Hontiveros kahapon po nagbigay na po siya ng clue na bukas daw siya sa mga posibilidad na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas sa 2028 presidential elections Ito po, babasahin ko lang po ito mga kabida kasi may posibilidad na ang maglalaban po dyan is dalawang mga Iron Ladies alam naman po natin kung sino yung isa, si Vice President Sara Duterte po mga kabida Dito po sa balita mula sa balita, ang kanila pong headline dito mga kabida, posted po ito kahapon, May 21, 2025. Senator Risa posibleng tumakbo sa 2028 presidential race. Tanong po yun, Ito, babasahin ko lang po yung kanila pong balita, Natanong si Senator Risa Hontiveros kung bukas ba siya sa posibilidad na tumakbo siya sa 2028 presidential elections sa pagtatapos ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa naganap na kapihan sa Senado, sinabi ni Hontiveros na ayaw niyang magbigay ng no tungkol dito sa ngayon. I'm not saying no, I'm open to all possibilities, pahayag ng senadora. At yun yung hinihingi ko sa lahat ng mga kasama sa oposisyon or independent bloc na maging bukas kami sa lahat ng possibilities at sa isa't isa alang-alang sa oposisyon at alang-alang sa ating mga kababayan. Sa ngayon, ang prioridad ni Senator Risa ay pagtatrabaho bilang senador, lalo't nakabalik na sa Senado sina Senator-elect Cabam Aquino at Kiko Pangilinan. At nakapwesto naman sa Kamara ang Akbayan Party List. Ayun. So, hindi naman po nagbigay ng outright rejection. Ito kung si Senator Risa Hontiveros po makabida, doon po sa tanong kung tumakbo ba siya o sasabak po ba siya sa panguluhan sa 2028 presidential elections. Okay? Baka po pag-isipan pa po ni Senator Risa Hontiveros po ito mga kabida kasi marami dapat i-consider dito sa pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi po ito katulad sa pagiging senador po mga kabida Okay? Yung pagiging senador po walang problema yon kasi ang iboboto po ng mga botante 12 Unlike dito sa panguluhan one-on-one po ito Mas mahirap po ito mga kabida Lalong-lalo na po kung ang magiging kalaban po niya ito kung si Vice President Sara Duterte napakalakas. In fact, maituturing frontrunner po ngayon ito kung si Vice President Sara Duterte sa pagiging presidente po ng Pilipinas mga kabida, considering yung kanyang strength ngayon yung kanyang lakas, lalo na po nalaman po natin yung resulta po ng eleksyon, okay, yung katatapos lang po na eleksyon po mga kabida kung saan po ay napaka-dominante ito kung si Vice President Sara Duterte when it comes to endorsement doon po sa mga kandidato Okay? So dapat pag-aralan po ito ni Senator Risa kung kaya ho ba niyang tapatan ito kung si Vice President Sara Duterte Okay? Although alam po natin ng mga sumusuporta po kay Risa Hontiveros ito kung mga kakampings. 'Di ba? Yung kakampings po ay composed of different parties and groups yan, mga kabida, Andyan yung Wansambayan, yung Liberal Party, Maybe, ito hong ilan sa mga progressive groups, okay? Parang kabilang ata dyan, mga kabida. Alright? Kaya nga, may posibilidad yung prediction po, na baka po sa 2028 ang maglalaban po makabida ay hindi na po administration versus Duterte It would possibly kakampings versus Duterte. Okay? Dahil maganda yung showing po mga kabida ng kakampings po ngayon.
Kasi naipanalo po nila si Bam Aquino at hindi lang po basta-basta pong panalo, number 2 po mga kabida. At ito pong si Kiko Pangilinan, I think number 5 ata, no? Oh. At least nasa top 5 po yung kanila pong mga kandidato. So, on that note, yung showing po nila sa election napakaganda. Kaya siguro na-inspire po itong si Senator Risa Hontiveros, na baka may posibilidad na o may chance na manalo dahil dito sa suporta ng kakampings. Okay? Pero kung titingnan po natin yung political base between the two, itong si Vice President Sara Duterte at saka itong si Risa Hontiveros, napakalayo pa po, mga kabida. Alright? Parang hindi pa po kayang tapatan po ni Risa Hontiveros itong political base po ni VP Sara. Kahit na itong administrasyon, hindi po kaya di ba? Si Risa pa nga. Mga kabida, Although, aminado po tayo, okay, given na po yung sumusuporta po kay Risa Hontiveros, ito kong mga estudyante, yung mga nasa academe. Ako sigurado po ako dyan, nasa academe po mga kabida, yung mga nasa colleges and universities, yung mga professionals. Okay? Pero hindi lahat ng professionals ang sumusuporta po kay Risa Hontiveros. Meron pong mga professionals po mga kabida na DDS, Maka Sara Duterte, po. Okay? So, titingnan na lang po natin ang magiging labanan po, Pero para sa akin, yung inclusion po ni Speaker Romualdez po sa race, parang malayo na po, mga kabida. Kumbaga, hindi na po siya maituturing contender dyan. Kasi kung titingnan po natin yung kanyang trust rating, napakababa po, Parang hindi ata kagatin po ng mga tao, mga kabida. Kasi daw, may impression, may observation na kung hindi lang po dahil sa ayuda po mga kabida, wala mga taong pumupunta dyan sa mga sorties po, doon po sa mga gatherings kung saan po andyan si Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Yung lamang lang po ni Speaker is marami hong pera, Okay? Namumudmud po ng pera po mga kabida, kaya dami hong tao. Kaya nga, tingin po sa mga kritiko, dahil lang po sa ayuda, kaya nga dumagsa yung mga tao. Pero kung wala yung ayuda po mga kabida, wala. Okay? So, yun lang po, magandang labanan po ito. Fight between two iron ladies, sa election sa 2028, mga kabida, kung matutuloy po itong si Risa Hontiveros, Kasi pagdating sa street, matapang din itong si Risa, Okay? Siya lang po yung babae po mga kabida, sa Senado na lumaban po, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganyan katapang po, itong si Risa. Pero tatalunin po ito ni VP Sara pagdating sa tapang. Kasi kung matapang man po si Risa Hontiveros, mas matapang po itong si Vice President Sara Duterte. Mantakin nyo, okay? Nilamon po niya itong administrasyong ito.